Uy, nakikita niyo ba yung mga post ni Ivan sa Facebook? Yung kaklase natin Oo, nung yung senior high. kaibigan yung kabarkada natin, yung tignan mo yung ano niya, ang dami na niyang achievements sa school. Nga. Oh, Parang dati lang, sobrang mahihain siya, Uy, di Diyos ba? ko, hindi tumatayo yun dati sa sa klase. Tapos ngayon, sobrang taas na ng confidence niya na sa ibang Dati tao. kay Ali lang siya umaano. Magtatanong-tanong doon, pag nakikita ko yun. Yung may isa pa tayo kakasi sikat. Naghinto yun sa pag-aaral, ngayon mo yung buhay niya ngayon. Ano? Malago na yung business niya, eh. Ba? Yun ang tinatawag na diskarte. Tama ka doon. Hindi porket nakagraduate ka, tapos may degree ka, kuunlad yung buhay mo. Nasa diskarte talaga ng tao yan. Nasa sipag at syaga lang din. Ganon din talaga. Matatapos na naman tayo ng isang taon. Ko parang nakaraan lang eh. Oo, nag-enroll tayo ngayon eh. Hell week na naman kasi magpa-finals na naman. Hindi madali ang maging isang mag-aaral. Mahirap mag-aral, napakaraming pag-aaralan, at maraming dapat isaalang-alang. Marami tayong dapat pakisamahan at dapat malaman. Ang pag-aaral ay isang mahabang proseso ng paghahanda natin sa buhay. Pinupunan tayo ng mga kaalaman at mga karanasan. Hinuhubog tayo at ang ating mga kakayahan para magamit sa totoong laban ng buhay. Dito, may mga bagay tayong kailangang subukan, gampanan at pagtagumpayan. Mga kinatatakutan na dapat malagpasan. Sa kabila ng lahat ng dapat nating pagdaanan, maraming mga kaibigan tayong makikilala na makakasama natin sa pagtahak ng daan tungo sa katagumpayan. Sila ang magiging pamilya mo sa paaralan, maaasahan at matutulungan ka kahit sa maliit na paraan. Ikaw ba, Ali? Ano ba balak mo sa buhay? Simple lang naman ang pangarap ng bawat mag-aaral. Makapagtapos at may marating sa buhay. Hindi madali at walang madaling daan tungo sa tagumpay. Sipag at tiyaga ang puhunan. At dapat samahan ng paghingi ng gabay sa may kapal. Walang nakaaabot ng pangarap na hindi nagsisikap. Lahat ng nagsisimula ay dumaranas muna ng hirap.
Kaya na-feel ko talaga na hindi magiging madali yung tatahakin nating daan pagka-graduate natin. Sarap ulit maging bata, no? Oo nga, walang pinoproblema. Tamang laro-laro lang. Ito mo na yung bahay nila, Ali? Sa tingin ko, oo. Kato pa. Hoy, kayo pala! Hi! I miss you. Pasok, pasok. Wow, ganda Ganda naman ng ang bahay. bahay. Sige na, pumasok tayo. Huwag na kayo mambola. Maupo muna kayo. Kukuhanan ko lang kayo ng maiinom. Filari home ha? Sige. Kuya, hindi ba malapit na yung birthday mo? Oo. Wala lang. Kaya ko lang kayo naisipang tawagan. Kasi naalala ko dun sa sa Facebook. Nakita ko yung memory natin nung birthday mo. Ay, saan si Ali dito? Ay, dun sa class direction mo lang. Hindi. Okay, sige, iwan ko muna kayo, ha? Sige. In fairness, maganda na yung bahay ko. Oo nga, buti nakapagpundar na ako ng gandang bahay para sa akin. Naalala ko, Ali, di ba dati gusto mo magbarko? Hindi ka na ba mahihiluin ngayon? Masanay na rin. Nakita ko sa mga post mo sa Facebook. May malam ka na pupuntahan na iba't ibang lugar. Well, actually, Sa pamamagitan ng sipag at tiyaga, unti-unting nagkakulay ang pangarap. Nasusuklian ko na ang mga hirap na isinakripisyo ng mga taong gumabay sa akin at nag-alaga. Ito ang pangarap na unang-una kong itinakda.
Sa pamamagitan ng sipag at tiyaga, unti-unting nagkakulay ang pangarap. Lakas loob na tinahak ang daang magdadala sa akin tungo sa hinaharap. Base nga sa sinabi mo, di ba, may mga experience na ako sa pagtatrabaho. And sa tingin ko, pasok naman ako sa requirements kung ang pag-uusapan ng ay experience. Eh, marami na akong mga inaasikaso sa pag-a-apply ko sa pagbabarko. Sa susunod naman, magplano tayo ng travel nating tatlo bago ako sumampa ng barko. Sige, walang problema tayo. Go, ikaw. Okay, go. Ayan, bet ko yan. Sige. Wala nang masasaya pa sa isang taong unti-unting nakakamit ang inaasam na tagumpay. Sa pagkakataong ito, nagbubunga na ang lahat ng hirap, pagpapagal, pagtitiis at paghihintay. Lahat ng pinag-aralan ay may paggagamitan, lahat ng karanasan ay may paglalagyan. Hindi man dito nagtatapos ang hamon ng buhay. Salamat sa Diyos, kahit sa maliliit kong hakbang, hindi ako nagkulang sa kanyang paggabay. Excuse me? Yes, ma'am. How may I help you? Can you ask something? Yes. Hey, pwede mo pa, no? Yes, po, ma'am. Nagkakaroon na kasi ako. Saan pwede yung facility? Ay, samahan ko mo kayo magpati naman po. Okay, sure. Ito po, ma'am. Okay, thank you. Enjoy po. Hindi lamang pangarap ko ang unti-unting natutupad. Kasabay nito ang pangarap ng pamilya kong nagnanais na ako'y umunlad. Pangarap ng magulang na mulat sa pol, suporta'y hindi nagkulang. Hindi lang pangarap ko ang unti-unting natutupad. Kasabay din nito ang pagkamit ng batang ako sa pangarap na minsan niya ring hinangad. Turista ka din? Yes po. Eh di, mahilig ka din mag-picture. Actually, hobby ko siya mula pa nung nag-aaral ako. Ikaw, parang sa tingin ko, mahilig ka rin mag-picture, no? Actually, pinupurso ko yung photography. Oh, that's nice. Alam mo, nung nag-aaral ako, parang ginusto ko rin siyang i-pursue as a course or as a career. Kaso, sabi ng mga magulang ko, parang hindi raw siya magandang gawing career. Kasi parang, parang ang baba pa ng sweldo nun sa Pilipinas pagka ganun lang. Kaya, ayun, kumuha ko ng ibang trabaho or nagkurso ako ng ibang career. Pero hindi ko siya binitawan, ginawa ko pa rin siyang hobby. Kaya ikaw, advice ko sa'yo, pagpatuloy mo yan, maganda yan. Kung saan ka masaya, iyon yung ipurso mo kasi wala talagang makatitibag sa'yo. Kasi talaga makukuha mo kung alin yung kung saan ka masaya.
Hindi pare-pareho ang tadhana ng bawat tao. Bawat isa ay may sari-sariling kwento. May sari-sariling paraan kung paanong nalampasan ang kahirapan. Ito ang kwento ng aking buhay. Kung paanong ang dating inaasam-asam, ngayon ay nakamtan. Mga bagay na dating pinapangarap, ngayon ay nasa aking harap. Kasama ang pamilyang kukumpleto at sa buhay ko ay bubuo. Bakit po? Bawal po magtinda dito. Ay, hindi po. Mag-a-apply po sana ako. Ay, mag-apply ka? Opo. Mag-apply pala, bahala ka na. Mag-a-apply ka? Opo, sana. Alam mo, hindi ka bagay dito sa amin. Kasi, kung kalagipit sa resume mo, hindi ka naman nakapag-aral. Ano po ba? At saka tignan mo pananamit mo. Hindi ka bagay dito sa company namin. Teka, ano yung naririnig ko mula pa sa labas? Ano bang meron dito? Ano bang nangyayari? Ma'am, mag-a-apply siya. Tignan mo Oh. yung itsura niya. Ano bang problema? Ano bang ina-apply? Patingin niya ako ng papel niya. Ito naman. Ay, Okay ma'am, naman yung hindi credentials na po siya niya. nakapag-aral eh. Willing to learn ka ba, Iha, sa trabaho na na-applyan mo? Yes po, madam. Alam mo, wala namang problema kung hindi siya nakapagtapos or kung ano man itsura niya, kung ano man yung itsura niya sa physical na yung itsura niya. Kung willing naman siyang matuto sa trabaho niya at pwede naman siyang turuan, kaya naman siyang turuan, wala namang problema. Dito sa kumpanya ko, hindi nadadaan sa estado ng buhay o sa napagtapusan yung pinukuha natin. Basta willing magtrabaho at ang importante, at ang goal ng kumpanya ko ay makatulong sa mga nangangailangan. Hindi tayo dapat namimili ng mga trabahador. Naiintindihan ba? Yes, ma'am. Okay. Ang aking misyon ay ang makapaglingkod sa iba at makapagbahagi ng aking kaalaman, karanasan at yaman upang makatulong sa kanilang pag-unlad at tagumpay. Sa simpleng paraan, layunin kong maging inspirasyon sa iba upang mangarap ng malaki at abutin ang kanilang pinakamataas na potensyal. Hindi madali ang buhay. Ang bawat araw ay pagkakataon upang makatulong at magbigay halaga sa kapwa, anuman ang kanilang kalagayan sa buhay. Naniniwala ako na ang tagumpay ay may kaakibat na responsibilidad na maglingkod sa iba.
Ang aking pangarap ay isang lipunan kung saan ang bawat isa ay nagbibigay ng kaniyang bahagi upang mapabuti ang buhay ng iba. Inaasam ko ring maging isang individual na may malasakit sa kapwa at handang tumulong sa mga nangangailangan upang makamit nila ang kanilang mga pangarap at maging matagumpay sa kanilang mga layunin sa buhay.